magiging future boyfriend mo, eh baka pwede. Otherwise, ito para sa akin mga kahombre ko, mahihirapan si Elma na ma-maintain yung fame niya. Bababa at bababaho yan. Mamaya mga kahombre ko, pag-uusapan pa natin yan. Paikutin natin yung storya na to with a bit of logic. Kasi mahalaga yon mga kahombre ko. Makakatulong din yon kay Elma kung nanonood siya. Hanggang ngayon mga kahombre ko, syempre sinabi niya nga sa status niya na yun, no? Sa comment niya na yun, no? Pinagtatanggol pa rin talaga ni Elma si Sir Gavin, kahit hiwalay na sila. Ganyan ho kamartir si Elma, mga kahombre ko, sa tingin ko. No? Like talagang, ganun ho siyang kadesidido na hindi niya talaga sisiraan si Gavin, mga kahombre. Alam mo, Gavin, kung ako ikaw, no? Kung ako mismo si Sir Gavin, kikilabutan ako, man. Kasi talagang wife material na itong pinakawalan ko. Ito sa totoo lang, Gavin. Imagine mo, man, ito na yung time nito. Ito na yung chance nito na siraan ka na ng tuluyan. Wala na, ginento ko, ganyan na, pero wala. Look at this, man. Pinagtatanggol ka pa rin niya at mahal na mahal ka pa rin ni Elma. Grabe to, mga kahombre. Alam mo, Sir Gavin, ang kinakatakot ko para sa'yo ay ito. Baka mamaya niyan makahanap to nang talagang deserve niya na lalaki. Baka doon mo palang marirealize yung kalokohan na ginawa mo ngayon. Na pinabayaan mo, na iniwan mo siya ng ganun. Kasi alam mo, Sir Gavin, yung mga gantong klase ng babae only comes once in a lifetime. Then yung rest, Sir Gavin, unfortunately, magmumukha ka na nung tanga. At ang masaklap pa niyan, maaari pa na ihambing o ihalin tulad mo si Elma sa mga magiging partner mo o magiging future partners mo. Ayun nga lang, hindi mo na maibabalik yun. Kasi sa tingin ko, once na nag-move on na talaga si Elma, yun na yun. Finish line na yun, mga kahombre ko. Kasi sa nakikita ko kay Elma, sobrang mature din ito eh. At tuwid. So, tuwid talaga. Tuloy-tuloy, mga kahombre ko, kumbaga. So, mahihirapan ka, Sir Gavin, na palitan to. Kasi eto na yon. Ito na talaga dapat yung sayo. Kasi imaginein mo naging mag-partner kayo nang wala ka pa. Tama? Walang-wala kayo. Di ba? Tapos umangat kayo together. At yung pag-angat nyo, hindi basta-basta lang. Like sagad sa butong angat. Umangat na nga ang fame, umangat pa ang pera. So, ibig sabihin, siya na talaga dapat yung partner mo hanggang dulo. Kasi kasama mo na umangat. Nako po. Sobrang hirap niyan para sa'yo, Gavin. At kung mahirap kay Gavin, mga kahombre ko, mas mahirap kay Elma. Yan talaga yung totoo dyan. Diba? My God, man. Crazy ho to. Social media-wise lang to, Sa life, I don't know. Pero social media-wise, ganun yon, mga kahombre ko. Hirap nito. Muli po, alam namin nasasaktan po kayo sa desisyon namin, pero mas nasasaktan po kami sa mga nababasa namin. Mahal po namin ang isa't isa, kaya masakit po para sa amin na may mababasang sobrang sakit sa bawat isa sa amin ang hindi po alam ang buong pangyayari. Ayun na nga. Nang hindi alam ang buong pangyayari. Kaso nga lang, what do you expect? Diba? Would you expect otherwise? Hindi. Kasi nga, hindi nga kayo nagsasalita. Siyempre, maraming haka-haka, mabubuo. Minimum yon, diba? Minimum yon. Sa dami nyo ba namang fans? Sa tindi ba naman ang binuo nyong fame? Ina-expect nyo ba na isang salita lang yun na yun? Malamang hindi, di ba? Tapos sasabihin mo, nasasaktan ka. Kalokohan yan. Para sa akin, itong part na to, mga kahombre ko, kalokohan to. Hindi namin po ini-invalid ang mga nararamdaman at suporta nyo. Sana lang po ay maintindihan nyo po kami. Hindi nga kayo maintindihan. Kasi wala kayong naipaliwanag. Naglabas lang kayo ng statement, hindi kayo maiintindihan. Kasi kulang ang statement. Wala yung tunay na konteksto. So wala kayo sa sitwasyon para sabihin na sana po ay maintindihan nyo kami kasi hindi kayo maiintindihan ng fanbase nyo. Kasi yung fanbase nyo ay buo. Buong buo. At kayo ay mga vloggers. Ibig sabihin, daily vlogs kayo sa buhay nyo. Malamang yung mga nanonood sa inyo, nagtatanong, nasaan na to? Nasaan na to? Nasaan na yan? Nasaan na to mga to? Hindi po pwede. Hindi ubra. Di ba? O yung Kojak na lang, mga kahombre ko, di ba? Kasi kahit yung bagay na yun, hindi nyo rin pinaliwanag sa mga tao. Kung ba't kayo nagpaalis ng mga miyembro nyo. Malamang tatanungin kayo ng mga tao. Araw-araw nyo ba namang content material yung mga yan, tapos bigla na lang mawawala? Malamang tatanungin, questioning kayo ngayon. Minimum ho yun. Hindi naman mga
robot ang mga tao to don't have any feelings for these people, pinapanood nga sila. Ibig sabihin, alam niyo yun? Kabilang na sila dun sa ilang milyong views na inaabangan sa channel nyo. Kasi wala kayong pinapaliwanag. In short, ang kalaban nyo sarili nyo. Napakasakit nun, mga kahombre. Tindi ho nun. Sabi ko kanina, babalikan natin kung bakit magiging mahirap, mga kahombre ko, para kay Elma, ang social media. Diba? Kahit pa anong gawin natin, inevitable yung turmoil. Inevitable yung baliktad dito ng mga tao. Kasi somewhere down the line, mananawa ng mga tao sa issue na to. Alam niyo yun? Wala na to. Ayaw nyo magpaliwanag, di wag, bahala kayo. Tatalikuran kayo straight. Mas masakit yon, Elma. Trust me, mas masakit yon. Makikita ho natin dito ang iba't ibang sikat na mga nag-break. Mga couple breakups. Tulad niyan, The Legend, ang Jamich. In-example na natin yan nun. At lalong-lalo na, mga kahombre ko, ang Jaiga, ang Jolay, di ba? Makikita ho natin, mga kahombre ko, na kaya lang naman naghiwalay si Jam at saka si Mitch, mga kahombre ko, ay dahil ho nawala at namatay si Jam, di ba? Ngunit, alam niyo naman na yung issue na ang pinagpalit din ni Mitch dito, yun nga, yung kasama nila sa short film, yung haka-haka noon, mga kahombre ko, tunay nga hong, yun yung naging asawa na ni Mitch ngayon, di ba? May pamilya na sila, mga kahombre ko. So, sabi nila, haka-haka noon, sumama daw loob ni Jam. Dahil nalaman niya mga ganyang bagay, ayan, lumabas, mga kahombre ko, na totoo nga, di ba? Na talagang, kumbaga, nagkaroon talaga ng relasyon. Nagkaroon talaga ng something, yung mga yan. Anyway, walang yan, mga kahombre ko. Tingnan nyo, 29 million views. 13 years ago. 29 million views. That's a lot of views, mga kahombre ko. Lalo na nung dati. Crazy yan. 18 million views, 14 million. Guys, this is much more than Elga. 100%, mga kahombre ko. Real talk yan. Anyway, biglang ngayon, mga kahombre ko, ayan, tingnan nyo. Nung nag-solo na lang si Mitch, di hamak naman na mas sikat si Mitch kaysa kay Elma, mga kahombre ko. Mas sikat si Mitch kay Elma, for sure. Nung panahon ni Mitch at yung panahon ni Elma ngayon, kung ito yung mga prime nila, di ba? Kung pagbabalansihin mo, mas sikat ho si Mitch nung panahon niya. So, ayan, mga kahombre ko, ayan, makikita natin, 1,000 views, 746 views, 3,800 views. She tried, mga kahombre ko. She tried to come back. Pero wala talaga. Tinalikuran na sila. Kasi in short, mga kahombre ko, hindi umubra ang bago niyang pakulong. Na solo lang siya. Ayaw ng mga tao yun. Kaya sila finalo dahil couple sila. Alam nyo, mga kahombre ko, ganyan din nangyayari kay MG. Diba? Pansinin nyo yung mga views ko. Minsan sobrang taas, minsan normal lang. Diba? Mababa lang, 100k to 200k views lang. Alam nyo kung bakit, mga kahombre ko? Kasi nagtatry kasi akong magbigay ng bagong content sa inyo. Diba? Kaso lang, yung content na binibigay ko sometimes, hindi siya entertaining. Kumbaga masyado siyang seryoso. Minsan regarding sa mainstream issue, minsan sa entertainment, showbiz, di ba? Hindi gusto yon ng mga kahombre ko. Ang gusto lang ng mga kahombre ko, kaya malakas ang views, yung sa social media. Which ayan kasi yung ginawa ko, binild ko all this time. Ganon yon. Kaso mga kahombre ko, ako, solo lang ako. Mag-isa lang ako lagi sa camera, di ba? Sa isang frame. So, okay lang yon. Matatanggap at matatanggap yan kung tatrabahuhin ko talaga. Meron at meron, magkakaroon ng engagement dyan. Kaso, tatrabahuhin ko yan. Di ba? Kahit ang tagal ko na sa SOCMED, hindi pa rin who promised ang 100 to 200,000 views. Ganyan hong kahirap ang social media. Ganyan kahirap, Elma, ang SOCMED. Di ba? Imaginein mo, since 2009 ako sa social media. And yet, ganito yung sitwasyon. Diba? Sobrang hirap kahit para sa akin. Magbibigay ako ng bagong content, hindi nila kinakain. I'll need to work on this. Ganun yon, Elma. Kaso lang, papaano ba yan? Nasanay na ang mga tao na sa isang frame, dalawa kayo. At marami kayong kasama. Ano mo yan babaguhin? Paano ka yan mag-shift? I know kung ano yung feeling mo. Bilang content creator, alam ko. It's hard, man. It's very tough.
Actually, mga kahombre ko, baka nga kaya nagsama-sama na rin si Elma before, di ba? Nag-restart na siya talaga noon before this even happened. Nakakasama niya na yung mga pamilya niya mag-vlog, di ba? Kasi siguro, medyo na-feel niya rin yan. Bilang content creator kasi malalaman mo yan eh. Automatic yan na ma-realize mo yan eh. Di ba na ganyan? Then, yan, nakita niya mga kahombre ko na, oh my God, oo nga, no? Baka, paano yan pag wala na si Gavin, pag wala na itong mga to? Kaya gumawa din siya ng sarili niya. Kaso nung mga panahon na yun, kahit paano, masaya-saya sila, wala siyang issue. Kaso mga kahombre ko, or even para sa'yo, Elma, for sure, ang laman ng comment section mo, puro Gavin, puro question. Paano ka aabante sa buhay mo? Di ba? So, papaano ka abante? Even kung magkakaroon ka ng bagong endorsements, papaano ka abante sa buhay mo kung puro Gavin, ano nangyari sa relasyon nyo? Yun ang puro question sa'yo. How would you move forward sa social media life mo? Yan ang sinasabi ko. Yan ho yung mahirap na part, mga kahombre ko. O Madam Elma. Hanggat hindi kayo sumasagot, hanggat hindi nyo binibigyan ng kasagutan ng mga tao, mahirapan kayo. Lalo na't napakalaki ng fandom nyo. Let's move forward! Sa Jolay naman, mga kahombre ko, di ba? Sa Team Jolay. Makikita natin, mga kahombre ko, na nung naghiwalay sila, parehas ho silang bumagsak. Kahit pa si Jelay Andres, mga kahombre ko, hindi na ho tulad dati. Kahit si John, hindi na rin tulad dati. Masaklap. Ang saklap ho ng lagapak, mga kahombre ko. Tingnan nyo yung mga views, oh, versus yung views nila dati. Ang nangyari, mga kahombre ko, tumigil na lang sila. Eh, ito rin. Itong Jaiga. Hanggang ngayon, mga kahombre ko, hindi tayo nagkaroon ng kahit na anong kasagutan dito sa mga to, mga kahombre ko, ha? Like, naghiwalay na lang sila, yun na yun, mga kahombre ko. Ayan, oh, 3 million, 2 million. Tas, all of a sudden, nung nag-isa na lang sila, oh, 9,000, 23,000, 24,000. Kasi, hindi ho yan ang ine-expect ng mga tao sa kanila. Ang gusto nila, couple. Yun yung sumikat sa kanila. Wala kayong magagawa doon. Gets mo na, Elma? Imaginin mo, malulupit yung mga pangalan na yan. 'Di ba? Ikaw, although syempre may pangalan ka na, pero definitely, yung pangalan mo hindi kasing kinang ng pangalan ng mga to. And yet, bumagsak sila ng ganyan after a few time. 'Di ba? So, sinasabi ko lang to sa'yo, hindi para takutin ka, ngunit para gisingin ka agad, no? Habang wala pa, habang malakas ka pa. Kung gusto mo talaga na maging social media influencer, dapat ngayon pa lang may maisip ka na bagong mga content na pwede mong ibigay sa mga tao mo na maaaring makapag-shift sa'yo. Alam niyo mga kahombre ko, dyan ako bumilib kay Zainab, kay V. Cortez even, kahit si Tony Fowler. Look at these people. Kaya nila, kaya may kasama sila, kaya wala silang kasama. Napakahirap nun mga kahombre ko. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Kudos sa mga babaeng influencers na yan. Sana isa sa inyo makausap si Elma, di ba? For more ideas. Kasi, hey yan, mahirap yan para kay Elma. So, crazy mga kahombre ko. Crazy ho ito. Anyway, comments muna tayo mga kahombre ko ha, para klaro. 7 taon, madaming pera, maayos na koneksyon sa parehong pamilya, tapos hindi ka man lang naisipang ayaing magpakasal? Good riddance, Elma. So, ibig sabihin, maganda yung ginawa mo, Elma, na pinaalis mo na siya sa buhay mo. Pinagtanggol pa rin kahit halata naman na dahil sa cheating kaya nawasak na sila. Dahil siguro nasa political clan yung babae at baka balikan sila kaya pilit nilalayo ang issue doon sa babae. At syempre, para din di masira ang image ni Sir Gavin. Kapag matagal ka ng girlfriend tapos hindi nagpo-propose ng kasal, negative yan. Ano yun? Forever GF lang? Inisip ko, bakit ang familiar nung nasa huling lines? Oh my God. Linya pala to ni Catherine nung nakipag-break kay DJ. Dij, you gave me 11 beautiful years and the kind of love that I will forever cherish. I will always be grateful for you. Oh my God. Ito sabi niya, you gave me the kind of love that I will forever cherish. I will always be thankful and grateful for you. Grabe talaga mga tao sa internet. Mga kahombre ko, nakaka-proud. Ang galing mo! Grabe to ha. Jesus Christ, man. Wow. Nabutasan ka pa to. Ito sabi niya, you gave me the kind of love that I will forever cherish. I will always be thankful and grateful for. Grabe talaga mga tao sa internet. Mga kahombre ko, nakaka-proud. Ang galing mo!
Grabe to, ha? Jesus Christ, man. Wow. Nabutasan ka pa tuloy doon. Ako po. Oh, eto mga kahombre ko, a year ago to na comments, ha? They will definitely not reach marriage. They're just using each other for money, especially since Sir Gavin made Elma resign. Can't forget Sir Gavin, the super fan of Beanie acting like he doesn't have a girlfriend. Wow. Flag! Elma seems somewhat materialistic, so she tolerates Gavin's nonsense because he gives her luxuries. They've been together for 7 years but have no intentions of getting married. If a man truly sees you as his partner for life, he will marry you. No ifs or buts. It feels like they're just stuck in their situation because they started together through thick and thin, but he can't see her as a wife. Poor Elma. He should let her go as soon as possible. 1 year ago na comment yan, mga kahombre ko. Ang lalaho. Anyway, mga kahombre ko, ano ba ang post Elma para sa akin? Elma, isa lang. Kung talagang gusto mo ang pagiging social media influencer, kung ako sa'yo, makipag-usap ka na habang mainit pa yung pangalan mo. Kumatok-katok ka na sa mga sikat-sikat na mga babae. Tulad ni Tony Fowler, tulad ni V. Cortez, tulad ni Zainab. Mabibigyan kanya mga yan ng mga magagandang idea kung papaano sila nakakaisip ng iba't ibang klaseng magagandang content for them. Kasi, unfortunately, kung ganto't ganto ka lang, paulit-ulit, good luck, man. I mean, for sure, babagsak at babagsak ka. Ito hindi dahil sa nanghuhula ako, ngunit ito dahil sa experience ko. Nakita ko na halos lahat sa social media, guys. And yun lang, Elma. Ngayon, Elma, kung gusto mo naman ang payo ko, pwede mo naman akong i-message. Okay lang ako, hindi lalabas sa social media, walang kahit na ano. Pwede akong magbigay ng idea sa'yo. Pero sa ngayon, Elma, hanggang dito na lang. I wish you all the best in life, man. I wish you all the luck sa buhay mo. Kung totoo man na naghiwalay talaga kayo ni Gavin, oh my God, man. Ibig sabihin, you'll need to pursue your life even farther. Kaya mo yan. One love. Good fucking vibes. Okay. Putang inang itong makagago na to, hayop na to! Lahat sa'yo na sa'yo, makabobo, makabaho.